Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRA Channel for Showbiz Update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay pumapatungkol nga po dito sa post ni Chinita Princess sa kanya pong social media account na pinagkakaguluhan ngayon sa social media ng mga Kimpaw Lanchas. May napagtanto kasi ang mga fans mga kakimpaw and naiiyak sila sapagkat merong Paul Avellino na nasa tabi niya mga kakipi para ibuga ni Kim ang kanyang problema. So nakakatulong nga daw po si Pau para sa mental health ni Chinita Princess. So ano nga ba yan mga kakimpaw? Bago po tayo magsimula, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo na ating subscribe button at notification bell na riyan po sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kimpaw. Maraming salamat! So, dumako na nga po tayo ngayon at simula ng ating pong chikahan sa gabing ito. And unahin na po natin pag-usapan ang mga komento ng ating mga subscribers hinggil po sa mga previous updates. Para bigyan po ng tinig ang kanilang mga reaksyon at opinyon bilang mga supporters ng Kimpaw. So, ang comment na napili natin for tonight ay mula po kay Miss Lelibet Liam. Sabi niya rito, sa totoo lang, si Vice malaki ang inggit at galit kay Kim dahil si Ogie na dating manager niya. Kaya gano'n na lang kung ipahiya niya si Kim. Sana hindi bumalik sa kanya ang mga ginagawa niya. Sa Diyos, ang Diyos ay hindi natutulog. Kaya alam niya kung sino ang inaapi. Love you Kim Pao, be strong, enjoy, love each other every day. Take care and God bless you both always. So, ayan ang komento at opinion ni Miss Lilibet mga kakimpaw. Pero sorry po ha, Miss Lilibet. Alam niyo naman ako, kapag meron na po tayong dinadami na ibang tao, talagang ekis po tayo doon mga kakimpaw. Lagi ko pong sinasabi na para hindi po tayo sabihan ng toxic and para hindi po si Kim ang napapahamak, wag rin po tayo mandamay ng ibang artista, ng ibang tao, upang sa ganon, hindi po si Kim ang nababalikan, mga kakimpaw. Pero yung hate kay Kim, talagang merong hate train po laban sa kanya, mga kakimpaw. And, sunod-sunod din po ang mga issues ni Chinita Princess, mga pangbabash sa kanya. Hindi ko nga alam kung dahil ba ito sa mga blessings ni Kim Chiu, naiinggit sila, or dahil sa mga pangbabatikos kaya lalong dumarami ang blessings ni Kim. Kasi ganun yung cycle mga kakimpaw diba? Kapag mayroon pong magandang balita, ayan, naglalabasan ng mga bashers. Tapos after nyan, may another blessings na naman kay Kim. Pero ang importante mga kakimpaw, inuulan siya ng blessings, diba? Kaya kahit anong pamamahiya, ang gawin po sa kanya, kahit tapak-tapakan po siya ng ibang tao, kailanman hindi po nila mahila-hila pababa si Chinita Princess. About naman sa pamamahiya kay Kim sa Showtime, gustuhin man natin na mawala na siya dyan sa Showtime mga kakimpaw para makagraduate naman si Kimi kasi araw-araw na lang po siyang napapapak mga kakimpaw ng mga bashers and lagi na lang po si Kim nabubugbog po sa mga issues. Syempre nakikim pa rin po ang pagdedesisyon mga kakimpaw. Kaya pagpray na lang po natin palagi si Kim na gabayan po siya parati ng Panginoon at ilayo po sa mga sa mga kasamaan, sa mga masasamang maaaring mangyari po sa kanya. Anyway, thank you so much po Miss Lilibet sa inyo pong komento and mabuhay po kayo. Ngayon naman dumako tayo sa mga chika na nasagap natin mga kakimpaw para sa gabing ito. And unahin na nga nating pag-usapan ang tungkol po dito sa isang post kung saan
magkaiba pa rin daw ng sasakyan ang ginagamit ng Kim Pao kahit magkasama naman na sila sa bahay. So, 'di ba, may mga chika nga pong kumakalat na magka-live-in na sina Kim and Paolo. Nung pumunta po sila ng Australia, nauna po si Pao. Tapos, huli po si Chinita Princess. So, hindi po sila magkasabay at magkaiba po sila ng sasakyan na ginamit mga kakipi. Ang explanation naman po ng ilan, si Kim nga po ay nag-showtime pa. Kaya hindi po sila naging sabay ni Paolo Avellino. Syempre, after showtime, magre-ready pa yan. Uwi muna. At saka hindi pa naman napupubliko yung kanilang relasyon. Tapos may balita pang magka-live-in na. So magkaiba daw talaga na sasakyan na nagagamitin sina Kim and Paolo. And sa akin naman, wala naman po ako nakikitang kaso or problema or mali doon mga kakimpaw kung magkaiba sila ng sasakyan. And sabi nga po nung nag-post, baka para hindi lang po mahalata na nagsasama na daw silang dalawa. Kaya magkaiba sila ng sasakyan na ginamit. And kung nauna na nga si Paolo, anong sasakyan na gagamitin ni Kim, di ba? Kung hindi ibang car, nauna na nga si Pao. Samantala, isa naman sa pinagkakaguluhan din ngayon sa social media ay ang tungkol nga po dito sa picture reveal ng isang fine kay Kim and Paolo during their walking mga kakimpaw. So, ayan nga po yun So, mga ano daw po ito, 1:00 ng hapon sa atin mga kakimpaw, nung mga oras na yan, na naglakad-lakad si Kim and Paolo. So, solo mode lang sila dyan mga kakimpaw, no? Talagang walking date, sina Kim and Paolo. Wala silang mga tawag doon, alipores na nakapaligid, nagbabantay sa kanila. Talagang silang dalawa lang mga kakimpaw dito. Ayan, at ang dami nga pong nakikimarites mga kakimpaw. Sabi nga nung uploader, buti na lang daw at sinipag pang tumakbo-takbo, kaya ayun, na daanan nila ang Kim Pao. Grabe kung pag siniswerte ka nga naman, di ba? Ngayon naman, dumako po tayo dito sa post ni Chinita Princess or latest update ni Kimi sa kanya pong social media account or kanyang pa-IG story. Ito po ay isa sa talagang pinagkakaguluhan din ng mga fans. Based dito sa post ni Chinita Princess, mukhang nagmumuni-muni and nagre-release ng stress mga kakimpaw. Kasi gano'n naman, di ba? Kapag tayo po ay sad, may iniisip or stress, lakad-lakad mo lang yan para gumanang iyong pakiramdam mga kakimpaw. Tapos, ang background song ni Pao, ay ni Kim, ni Pao, ay gusto kong magsumbong sa'yo. Pagpagod na ako. Yung mga, anong kanta yan mga kakimpaw? So, basta yan yung background music ni Chinita Princess dito. Kaya naman napaisip pang mga fans. Siguro, si Kimi ay mayroon pong problema mga kakimpaw, no? Or baka nasaktan din po talaga siya sa mga issues niya dito sa Pinas mga kakimpaw. Kaya ito yung paraan niya to escape and ma-release yung stress mga kakimpaw. So si Pao hinayaan niya si Kimi na isigaw muna yung kanyang problema para mailabas yun mga kakimpaw. Mahirap kasi pag hindi mo yan nailabas, di ba? And baka nga daw kaya hindi po muna pumapayag si Paolo Avellino na pabalikin si Kimi ng showtime or umuwi agad. Muna sila, staycation muna para makapag unwind pa si Kim Chiu. Para makapag-relax muna at mailabas muna ni Kim ang kanyang stress bago ulit sumabak sa work. Kasi alam niyo naman dito sa Pinas, mga kakimpaw, dami pong issues, stress na nag-aabang kay Kim. So, dyan muna sila kahit papaano, di ba? Malayo po sila sa
sa problem. And si Kim, ang nakakatuwa nga din na kahit papaano, no, kinikip na rin po niya yung kanilang ni Paula Avellino, mga ganap sa buhay. Natututo na rin si Kim na iselect lang kung ano yung isi-share niya. So, tuwing may lakad sila ni Pao, hindi muna siya nagpo-post ng madami. Dati kasi, bawat segundo nang nangyayari sa buhay niya, di ba? Nakapost sa kanyang social media account, ang kanyang IG story, nako, mahigit 10 stories ang kanyang ang laman. Pero ngayon, konti na lang. Sineselect na lang din niya talaga ng mabuti kung ano yung kanyang isi-share sa publiko. And siguro isa yan sa mga natutunan niya. Kumbaga kay Paula Avellino, no? Less phone, less social media. Talagang ninanamnam lang yung bakasyon para talagang malayo muna sa problema at sa stress dito sa Pinas. So kayo guys, 'di ba? Blessing talaga si Paula Avellino sa buhay ni Kim. So yun lang po muna ang ating update guys ngayong gabing ito. Maraming salamat po sa inyong pakikinigan. Kita-kits po muli sa susunod natin chika. Maraming salamat at ingat po palagi.